kalibot! Ako nga pala si Alpha. At nililibot namin ang Pilipinas gamit ang aming bahay jeep or yung jeep na convert namin para maging bahay ng aming buong pamilya. We've been living on the road full-time for 189 days at the time of posting this. Tara, samahan niyo akong tingnan at silipin ang buhay namin kapag walang biyahe. Galing kami ng grocery ni Bia, namili kami ng konting sabon, sunrocks, and mga kailangan natin sa bahay jeep. Tapos, sabi ko, parang gusto ko magbuko salad. So, bumili ako ng dalawang maliit na mixed fruits. Sabi ko, teka lang, bibili kami ng buko. Binigyan kami ng buko, ang dami. Nung magbabayad na kami, hindi nila pinabayaran. So, sabi ko, ala, kailangan bigyan na lang namin sila ng finished products. Dahil maliit lang yung binili namin na sangkap, bumalik kami ngayon ni Daddy sa palengke and then bumili kami ng another. Kaya ang dami po nating salad. Kahit saan kami magpunta, talagang mapifeel mo yung very solid na culture ng Pilipinas. Hindi kailangan ng magarbo talaga o maraming pera para mapil mo yung bayanihan. Wow! Masarap po yan! I trust you! Ang dami po pala. Pa isang barangay po yung nagawa naming salad. Goodbye, Daddy. Okay. May isda muna kami. Punta muna kami sa laot ni Kuya Romel para meron tayong pangkain mamaya. Kasi ilang araw namin hindi kumakain. Sila Ate May at si Ate Leia nagbabalot ng ating buko salad. Ilalagay natin siya sa cooler. Pag malamig na, ipapamahagi natin siya sa mga kapitbahay natin. Ako naman, ang gagawin ko is magliligpit. Actually, yung makikita nyo, medyo nalinisan ko na to. So, magtataka kayo, bakit sa lahat ng vlog mo, naglilinis ka? Minsan napapatanong nga rin ako eh. Charot. Ganon talaga sa siguro sa tahanan sa bahay. Kapag may mga apo ka na apat ang paa, kung nakita nyo yung aming sahig, may bago silang masterpiece. Kasi nga, nanggigigil sila sa akin nung nakaraan, hindi ko sila pinalabas. Oops! So guys, kakabalik lang namin ng dagat and ito yung mga nahuli namin sa dagat kanina. So, kaya ko nang mabuhay ang pamilya ko dahil dito. Ang layo ng pangarap. Taas ng pangarap mo. Wow! Ito ulam natin. Wow! Ang dami nilang nahuli oh. Stig. Ito si tatay. Ngayong araw pala mga kalibot ay lilipat na kami ng parking area. 12 days kaming nanatili sa Barangay Lipatan ng Allen Northern Samar at ngayon naman ay lilipat naman tayo ng Barangay Kabakupan. Hoy! Cameraman na, taga-sukit pa. You know, multi-purpose. Yan lang hindi nakikita. So, Yan, diretso! Chris! kaya nga nang nabanggit ko sa nakaraang vlog na ang usapan lang talaga namin originally ni Chris ay editor. Pero ang solid talaga ng ano niya, mga ginagawa niya. Kaya wala akong masabi. Kasi mostly akala nila mayabang, presko, at saka parang feeling close lalo na sa mga first week niya. Pero yung totoo, ang bilis niya kasing naging komportable sa amin. Ibig sabihin, ganun siya magaling makisama. Okay, diretso! Yun o, may camera muna tayong bago. Sige, sumakay. Chris, baka malaglag ka ha. So mga kalibot, ganito tayo mag-room ng ating
apo. Mahaba na yung hair nila. Tapos mukha na silang basahan. Kasi kung saan-saan sila nagsusuot, linisin lang natin yung kanilang tiyan. Lakas ng kiliti ni si Trim. And then, magti-trim na kami. Tapos si Garnet. Taran! Tada! Look at me! Kalbo na. Ay, yung gitera talaga to. Gusto na rin eh. Bakit daw kinakarga si Garnet? So, susuklayan muna natin sila para matanggal yung kanilang buhol. And then, tsaka talaga igugupit. So, yun, mga kalibot. Punta tayo ngayon sa may dagat. Kasi yung dalawang bata, si Tiko po, tsaka si Jace. Ayun po. Ayun si Tiko. Nag-surfing po sila. Ayan. Tiko. Tapos, si Jace naman, ayun si Jace, kasama nila Kuya Juan tsaka Kuya Dandoy. Ayun naman po yung bahay jeep. Hi, good morning. Daddy. Good morning guys, good morning mga kalibo. So, pinili ko talaga na mag-good morning sa inyo nang wala pa kaming kahit anong ayos para makita niyo yung muta namin. Kasi iba yung muta namin pag umaga. Charot! So, ngayon pala mga kalibot, naubusan kami ng gasol. Kagabi, nagluto kami gamit yung kahoy. Unfortunately, dahil maulan ng panahon, basa lahat nung nakuha na yung panggatong. So, hindi nag-work yung, initak ni Bia. So, hindi siya nag-work. Tapos, nagpabili ako ng uli. Si Chris, tinulungan niya kami na mapadingas yun. Parang nakakamiss din yung mga ganung moment. So, medyo malayo kasi ang bilihan. Kalating oras din. Ha? Kalating oras. Kalahating oras. So, tara. Samahan nyo kami. Maghilamos muna kami ni Daddy. At mag-toothbrush muna kami. Kumusta guys? Nagapito naman siya. Di ka rin, no? Tulog ba? Urong-urong. Na, pwede urong ka. Binio lang ako na part. So, ito yung aming lababo mga kalibot. Nakapatong ang aming bags. So, talagang makalat po. Tingnan nyo yung pinagigaan namin. So, ligpitin natin yan in a few minutes. Para makita nyo yung raw kung paano nga ba ang buhay namin. Tapos ito, laptop ko kagabi dahil antok na ako. Diyan ko na lang nilagay. Hindi ko na naipasok sa bag. Tapos, ito, laptop ni Chris. Diyan siya nag-edit. Lobat yung aming solar, lobat yung alternator. Wala kaming ilaw, wala kaming kahit ano. Pero I'm so thankful. May mga power stations kami tulad ng BFC. So, nakakapag-fan pa rin ang kami. And then, meron kaming isang power station dito. Ito yung aming walis. Bibili na rin kami niyan. Putol. Ito yung damit ni Tiko. Hindi niya pa naakyat. Bali nilaban niya to. Tapos natuyo. Tinupi niya kagabi. Diyan niya na muna nilagay. Hindi niya inakyat. Medicine kit. Lagayan ng mga stickers ng bahay jeep. Ito is yung gamit ni Tiko. Hindi na ibalik sa sabitan. Kahapon na nag-aaral kami. Tapos, ito si Tiko, puro na buhangin. Anak, may unan sa ilalim, anak. Yan. Tigpitan na dyan sa bed. Tiko, Jace, hatiin nyo yung higaan. Tapos, ibilad yung mga kutsyon. Umulan kasi kalibot. Tupi. Ang mga unan, kutsyon, ibilad. Oo, dandan. Para maligpit na. Ito naman si Chris. Bumabangon kasi si Chris sabi namin wag bumangon. Kasi puyat yan. Kaka-edit. So mga kalibot, ang setup, ang sista namin, si Chris tsaka si Tiko, tulog talaga sila sa taas. Pero, mas, dahil maulan, tsaka okay naman sa loob,
Dito sa inigaan ni Chris, dito talaga si Bia. And then dito sa pinapatungan na to ng laptop, dyan si Tiko. Tapos pwede mo to ilatag kasi na, pwede mo yan ilatag as, ito, power station din to. Lobat kasi tong gamit ko, naka-charge habang ginagamit. So, ayan yung pasilyo na yan, pwede yan gawing higaan. Kaya lang, ayaw na nilang maglatag. Mas gusto daw ni Chris matulog sa lapag. Tapos, si Tiko, since ayaw na rin niya umakyat, dito rin siya sa lapag natutulog. Meron naman pwedeng ilatag dyan. Ayaw lang nilang kunin sa sampayan. So, pakita ko sa inyo yung tunay na kalat ng bahay jeep. Siyempre, kailangan kita nyo ang tunay naming pamumuhay. Saan chinelas ko? Sa likod. Reko. So, itong mga table natin, kailangan na yan ng linis. Bibili tayong sunrocks. Ito yung aming, gasolito. Mineral namin. Tapos, ayan ang table. Ang gulo talaga, parang spaghetti. Later yan, ayusin natin in a few minutes. Laptop bag ko, naiwan sa labas kagabi. But that's okay. Wala naman yung laptop. Ito yung aming mga camping chairs and then another table. So, sometimes dito kami kumakain. So, makita nyo na, ang dumi niya na. Sa mga ganito kasi, dumudumi talaga siya. Lalo na pag pinapack up namin, tapos lagay namin sa taas, tapos maalikabok yung pinaglalagyan. Ayun, naging ganyan siya. So, later, kakaskasin natin yan. Ayun, sunrocks effective dyan. And then, ito yung aming lugar. Diba? Alam nyo ba that this is one of the perfect surfing place in Northern Samar. So, ito yung ginawa namin kalan. Hindi kami nagsindi mga kalibot sa hindi kami nagsindi sa mismong damuhan kasi baka masira eh. Dito kami sa lupa. And then, syempre, liligpitin natin yan later pagbalik. Ito naman yung ating ginawang panggatong ni Bia. Sabi ko, bilad niya to. Sayang naman yung kanyang tinaga. Then we have tent here. But this tent, no one is using. So, papa-fold ko na to dahil para saan pa, diba? Bakit siya nakalata? Anak ko, yung labahin mo. Ayan. Hinabad ni Jace, nakakalat. Hinabad ni Tiko, nakakalat. Wow! What are you doing there, Bia? Ba't nandiyan ka? Gagawa mo? Nagliligpit? Nagliligpit si Bia sa taas. What's up? Alis muna kami mga kalibot. Maghilamas muna ako at magtutoothbrush. So kung may muta man ako, alam nyo na. Raw life in bahay jeep. Wow! Walang filter. So, dito kami bumili mga kalibot ng 5 kilos. Very rare kasi yung nagtitinda ng 5 kilos na gusto. So, yan. Nakabalik na kami mga kalibot. So, ang pinamili namin ay basag na itlog. So, bumagsak siya kanina. Ang palaya, isang kamatis, 3 itlog. So, basag na yung isa, wala na. Basag yung isa, nasa loob pa yung laman. Intact siya. So, this is just an additional ulam. Ang palaya ay 28 pesos. Ang mahal ng kamatis, isang piraso, 8 isa. So, that's 36 pesos. Itlog, 7 isa. 3 binili ko. So, that's 21. So, all in all, 36, 21. Wait lang ha. 57. 57 pesos. So, bumili rin ako ng almost half kilo ng chicken, which is 102 pesos. Ang isang kilo ay 220. So, wala pa siyang exactly kalahating kilo. So, just imagine 102 yung manok, 57 yung gulay. And then, bumili ako ng mantika, 30 pesos ng isang balot na to. Eh, hindi naman namin to magagamit lahat. Plus, meron na kaming existing na breading mix,
So sabihin na natin more or less 200 pesos for our lunch na meron na kaming dalawang ulam for 4 adults, 2 kids, and then we do have 3 dogs as well. Bumili rin pala kami ng bigas. Jaguar, 55 pesos per kilo. 10 kilo binili namin. Safe to say, 1 week, no? Ang 10 kilos. Safe to say na yun na 1 week. Depende pa yan pag may bisita. Nakabili ka ng Sunrocks, anak. So, nakalimut. Layo. Exercise. Skateboard na Ang lang cute ako. naman ito. Sunrocks! Sabi mo maliit po. I wasn't expecting na ganito kaliit kasi hindi ko alam na may ganito kaliit. Panglinis namin to ng table mamaya. Diyan nila binilad yung aming kutsyon. Papalitan namin yan ng sapin later kasi palit na ng ano. And then si Tico, ayan, nag-skateboard. Tapos mamaya, mga kalibot, pag meron na silang kasama, mag-surfing naman yan sila. Nagsasaing na po kami. Yay! May gasol na. We were made for each other to hold on to. I was carved out of red beneath your moon. I was birthed in the mountains under the sun. Something's changed, you can see my face in the clouds. Something's changed, you can see my face in the crowd. We are living the dream together out here on the road, and our love takes center stage at every single show. But lately you've been distant, and I don't know what for. Something's changed, you can see my face in the crowd no more. Something's changed, you can see my face in the crowd. Ilan ba anak mo? Hindi na. 5. Anim. Sila Bia May ay 6 na magkakapatid. Panganay siya sa magkakapatid. And ang course na kinuha niya ay criminology. Kaya nung siya ay nag-start sa amin mag-work, ay napaka-iksi ng buhok niya. Tapos ngayon, marami nagsasabi na ayusan, pagupitan. So, ang goal kasi ay humaba ang buhok. So, kung pagugupitan, di ang tagal bago humaba ng buhok niya. Kaya, kung makikita nyo ganyan yung hair niya, pagpasensyahan nyo na. Kasi pinapahaba niya. Island girl na nga siya. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Tingnan nyo. May mushroom sa ulo. Island girl. The sun, something's changed, you can see my face in the crowd. Something's changed, you can see my face in the crowd. Para kaya sa Something's Superman. changed, you can see my face in the crowd. Kuya Ramir, ayaw mo po kumain? Mali yung tanong ko. Kuya Ramir, kumain ka po. Salamat. Basta kumain. Tapos na daw siya. Sarap na ulam nila Kuya Ramir eh. Kinunot na pagi. My favorite. And Magulat ako guys. nagsasandok si Tico ng kanin mga kalibot. Tapos sabi ko, "Hey! Nakalimutan ka mag-video!" Tapos nagulat siya eh. Hindi na ako naman nakakawa. Akala niya siya yung nasigawan ko. Si Bia, our island girl with mushroom on top. Ang ganda ng mushroom mo ah. Hi. And then my son. You're so sexy with your sando ah. Kanino sando to? So yan, ang sexy mo dyan parang pang 5 years old to ah. Parang kay Clay po. Tapos mga kalibot, tapos na kami kumain. So, ito yung ginagawa ni Daddy kanina. In-edit niya and then hindi nagcha-charge yung ating solar pero anong nangyari? Okay na? Ito kasi mas malaking controller compared sa maliit. So pag nalabat yung baterya, hindi niya na ito kayang pandarin. So hindi niya na pandar to, hindi na rin papasok yung kuryente galing sa solar. Pero ito mas maliit na controller. At malobat yung baterya, kaya niya pa rin paganahin ito. So, nag-charge na po siya ngayon. Nakita. And then, pag enough na yung charge niya, ilipat mo siya sa bigger controller. Tama Kasi mas ka. ano to eh.
Kumbaga mas, Malaki yung consumption. tawag dito. Kumbaga mas user-friendly to. Mas madaling maintindihan. Ito kasi more on parang manual or ano ang tawag. Kumbaga parang hindi kompleto yung nasa screen nito kumpara dito. Ito nga lang, mas kompleto pero mas malaki yung consumption. Kaya kapag lobat ito muna, so lipat tayo dito. Nandito pala mga kalibot si Kuya Ramir. Medyo nangangapa pa, naninibago pa siya. So dahil nagkasakit si Kuya Ed and kailangan magpagaling si Kuya Ramir muna. And then, busy again. Busy mag-edit. Ayan na, araw-araw niyang buhay. Umaga, gabi, kayakap niya na yan. Personal po to. Hindi po to kay Kuya Ate. Pero yan, ngayon na lang niya naisingit yung kanyang personal na ini-edit. Dahil alam niyo na. Paalam. Adios. So, punta naman natin si BMA. So, here's our island girls. So, dito kami naglalabas sa poso. With mushroom on top. And then si Tico. Sa wakas, naghugas si Tico. Congratulations, Tico. Ayan. Very good. Galing-galing. Aral tayo after ha. Tapos si Kuya Ramir. Check niya yung ating jeep. Para mas ma-familiarize siya. Daddy. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam yung ginagawa niya. Jace, anak! Listen table po. Ayan na natin to, anak ko. Sunrocks. So, ito si Bia. Tinigil niya muna ang kanyang paglalaba at nag-brush muna siya ng table. Our island girl with mushroom on top. So, medyo madumi na yung table. Kaya brushin natin. And then, there's my son. Anak! Anak! Mahihirapan ka. Tingnan mo, sabay-sabay niyang kinuha. Kaya hirap siya. Hindi niya alam na yung time na nilalaan niya ay mahaba. Anak ko! Jace! Dalawa-dalawa lang, anak. Dalawa-dalawa lang. Only take what you can. Hindi pala yun work smart, anak, because that's not smart. Oh. Yan. Oh, excuse me. Oh, excuse me. And then here's BMA. Our island girl with mushroom on top. Alam ko na title ng vlog na to. Mushroom on top. For those of you na nabalitaan na may cellphone na si Tico, and I read a few comments na sabi is dapat maunang magbasa at magsulat bago magka-cellphone. I agree with all of you. Everyone dito sa Bahay Jeep, lahat kami may cellphone, and sila siguro dahil underprivileged or they don't have the capacity to buy a phone para sa mga bata, si Tico ay walang phone. So, hindi all the time makakapag-adventure kami. So, may mga oras na nakatulala ka lang. So, if we're not studying, if we're not doing anything, adventures, explorations, tapos mo na lahat ng gawaing bahay mo, matutulala ka na lang talaga if wala kang gagawin. So, may mga ganong oras. Don't worry kasi if you've heard about the Family Link, it's an app na powered by Google. So, ibig sabihin nito, I can still control and manage yung usage niya po ng phone. As you have noticed, pahiwa na ako ng ampalaya. Tsaka ano, pahugas ng manok, Jace. Tumulong ka muna kay tita. Fried chicken ang ulam. Tapos hiwa-hiwain. Ibig lang, hihanda ko lang Crispy fry na ang tao. So, if you have noticed, nag-skateboard si Tico.
Kasi tapos na yung mga gawain ko. So kaninang umaga nakita nyo naman na tumulong siya sa pagliligpit and binilad nila yung portion, and I'm not sure what else na ginawa nila nung habang wala kami namamalengke. That's because yung phone niya is naka-downtime. Ang phone time niya ay 1 p.m. available yung phone niya until 9 p.m. Kasi 9 is sleeping time na ng mga bata kasi nga they're still young and yung brain nila is nag-develop pa. So isipin nyo, ang haba naman 8 hours sa phone time. No, I only allotted 3 hours of phone time. That's the only time that he can use the phone. Number 1 lesson na pwede niya makuha doon is of course to manage his time or management. Kasi if may gusto siyang gawin, let's say gusto niyang mag-video call sa family nila, matututunan niyang mag-manage ng usage ng phone niya. Yung 3 hours allotted time niya, meron pa doon mga limit. Kasi the first time na gumamit siya ng phone, the only thing na meron siya is window time. Ibig sabihin, from 1 p.m. to 9 p.m. the phone is up. And then, when I check yung usage ko on that day, almost 5 hours na nag-TikTok. Just imagine for those 8 hours, 6 na oras o 5 oras nag-scroll lang siya sa TikTok. Even yung application is also controlled. And I also noticed na very long din or very lengthy din yung paggamit niya ng camera. And dito is since nag-vlog si Kuya Antet niya, nag-vlog ako, si Grace. So, parang aspiring vlogger din siya. And I noticed na grabe yung usage niya ng camera. It's double-edged. Hayaan mo siya kasi para baka doon siya ma-strive. But, of course, we also have to teach the kids ng management. So, ginawa ko is naglaan na ako ng 1 hour for camera time. Automatic na hindi na bubukas yung app sa phone niya or hindi niya na magagamit kasi naka-downtime na. Ano rin yung ituturo sa kanya noon? Storage management. Kasi yung joke nga nila na parang isang araw lang mapupuno na yung storage ng phone niya kasi lahat is i-videohan niya. Doon siguro ma-hone sa isip niya na yung mga important things yung i-video niya at saka mag-isip muna siya ng storyline bago siya mag-video para yung 1 hour is ma-manage niya. Is it forever? No, hindi siya forever mga kalibot. There are just indications na responsible enough kasi ko to manage his own phone usage. Kasi si Jace, before kaming mag-jeep, ganun talaga yung discipline namin sa kanya sa phone. Naka-downtime din. So, naka-link din siya sa family link na app. Plus, the good thing about it is pwede mo rin i-manage ano yung content lang na gusto, yung content na gusto mong i-block and ano yung mga application na pwede niyang i-install. So, each time na mag-attempt mag-install si Tico ng mga games or ng mga applications, mag-notif muna siya sa akin. And then, I will review it before I approve it. As of the moment, we only have like 3 games on his phone and nakakatuwa mga kalibot. So, yesterday, kwento ko lang, I gave him 2 hours bonus time. Pakita ko yung clip yesterday kung bakit binigyan ko siya ng 2 hours bonus time. Sabi ko sa kanya, kaya kita bigyan ng bonus, I am happy with the result. Masaya ko, binibigyan kita ng 2 hours bonus. Pero ang tunay na reward mo doon is natuto kang magsulat. Kagaya nito mga kalibot. This is relatable. So, ang pagbasa ko dito, ang tanong ko sa kanya, anong tunog nito? Yung N. Anong tunog ng N? Dito ka. Para marinig nila, para makita nila how improve are you. Okay, anong tunog ng N? Ito. Ayan. So, pagtatanong ko siya, anong tunog ng N? Sabi niya, and then may letter A, so A, so na. Tapos, sa, an. Ganun ang turo ko sa kanya, sa, an. Nasaan po si mama? Something na nakaka-relate siya. So, ayan, video call po tayo. Ayan yung pinasulat ko sa kanya. Tawag po ako. What I have learned, from the previous times na tinuruan ko si Tico, mabilis siya ma-distract at the same time, hindi niya na alam yung importance ng education and hindi na uubra sa kanya yung traditional learning sa eskwelahan. So, dati gusto ko parang ng long time in susundin, Lunes hanggang Biyernes mag-aaral kami. Sabado at Linggo, ayan, walang aral. Tapos, 6 na oras sa isang araw. But then, I just realized, for the experiences na siguro kaya hindi nag-work yung traditional school kay Tico, maybe that's not the correct approach. And that's not the approach na na-appreciate ng bata. So, ang ginawa ko is, I don't really force him. So, madalas din yung makikita na tinuturuan ko siya. Bakit? Kasi, when I did the approach ng traditional, tinuruan ko siya. So, na-high blood lang ako, parang napagod ako, tapos, I was just wasting my time na
pinipilit ko siya na basahin yung gusto kong basahin niya. Tapos siya, naiinis siya sa akin, plus ako naging emotionally vulnerable kami parehas, na naiinis kami sa isa't isa, na pwede naman siyang iwasan. Kasi wala naman kami sa traditional school. So I changed my approach, no? Imagine nyo, through this journey, I have learned that it's not really the approach na applicable para kay Tiko. Nandun ako sa dapat maging matigas ka sa bata, pero naisip ko na marami nang naging matigas kay Tiko. Andiyan yung siguro nasaktan na siya, napalo. Makulit kasi talaga tong bata to. Kaso naisip namin baka hindi lang tama ang environment yung approach na ginagawa sa bata. They're learning from me, but I also learn a lot from them. Sabi ko sa kanya, since gabi naging available yung mama mo para tawagan kasi walang phone ang mama niya, nakikitawag lang din sa kapitbahay. So, kung gusto niya ako makausap, i-manage niya yung paggamit ng phone niya, and then wait na parang maging available yung mama niya para mas mahaba yung time ng conversation nila. Bakit pati yung pagtawag niya sa pamilya niya is controlled? Hindi siya controlled 100% na kinokontrol na ayaw ko. But I'm trying to teach him, a great lesson for his future na matuto siya mag-manage ng everything sa buhay niya. So, para alam niya rin yung importance ng mga bagay sa paligid. At the time na mayroon lang limitations or limited yung pwede mong magawa, nagkakaroon ka ng thinking na ay may mga hierarchy pala o value ang mga bagay sa buhay natin. And parang matitrain yung isip ni Tiko bilang bata, alin yung pinaka-importante, yun yung ipaprioritize niya.